Pang-22 Kabanata, Imperyo Romano, Julius Caesar. Aprika, ito ay tungkol sa labanan sa Thapsus. Sa nakaraan, pagkatapos ayusin ni Caesar ang mga umusbong na mga kaguluhan sa Roma, kabilang dito ang pag-alsa ng mga veteranong sundalo, siya ay nagtungo sa Aprika upang sundan ang lupon ng mga optimatis at konserbatibong Romanong Republikano na lumalaking panganib sa kanyang pamunuan. Ang lumalaki nilang hukbong militar ay pinagkasundo ang ipasakamay kay General Scipio bilang komandante. Si Scipio ay biyanan ng namatay na si Pompey. Sa mga unang bahagi ng pagdating doon ni Caesar, nagkaroon ng mga menor na mga sagupaan habang ang mga magkabilang kampo ay nagpatuloy na nagpalakas ng kanilang mga hukbo sa iba-ibang pamamaraan. Sa bawat sagupaan, nababawasan ang magkabilang panig, subalit marami ang tumatakas sa kampo ng mga optimatis at ang mga iba sa mga ito ay nagpupuntahan sa kampo ni Caesar. Dumating ang suportang Numidia kasama ang hari nito na si Juba sa kampo ni Scipio upang tulungan ang kampong optimatis. Hinamon ni Caesar ang hukbo ni Scipio at Juba ng harapang sagupaan o tinatawag na pitched battle, subalit tumanggi si Scipio. Habang nakikipagtikisan at nag-oobserbahan, naghanap ng mga probisyon sina Caesar sa malapit sa labas ng mga bayan ng Agar at Zeta. Ang bayan ng Zeta na nasa hilera ng kinaroroonan ni Scipio ay hindi tataas sa 10 milya mula sa kampo. Subalit maaring 18 milya ito mula kay Caesar. Nagpaluwas si Scipio ng 2 lehyon doon para maghanap sila ng probisyon. Nalaman ito ni Caesar mula sa isang takas na tauhan na dati kay Scipio na umalis ito sa kanya kaya inalis niya ang kanyang kampo mula sa patag at dinala niya ito sa burol para mas ligtas. Nag-iwan siya ng mga tauhang mag-garrison doon at lumarga siya sa kalangit-ngitan ng dilim ng madaling araw na kasama ang kanyang pwersa. Dinagpasan nila ang kampo ng kaaway at pumasok sila sa bayan at sinakop niya ito. Natuklasan ni Caesar na nagtungo ang mga lehyon ni Scipio doon na nagpunta sa mas loobang bahagi ng kagubatan para maghanap at mangolekta ng mga kakailanganin nilang probisyon. Sinundan ni Caesar ang mga ito para labanan sila at sa paglabas nila, natuklasan niya na ang buong army ng kalaban ay naroon para tumulong sa labanan. Kaya napilitang pinalagpas ni Caesar ang paghabol. Sa ibaba ng kampo ni Scipio ay ang bayan ng Tegea kung saan ay naglagay si Scipio ng kanyang garrison doon na may 400 kabayo. Nagkahamunan ang lupo ni Scipio at ang hukbo ni Caesar kung saan marami ang mga tauhan sa panig ni Scipio ang nalagas. Araw ng labanan sa Thapsus ay ika-6 ng Abril. Noong natanto ni Caesar na hindi niya mahikayat sa anumang paraan ang kalaban na bumaba sa kapatagan at makipagsubukan sa mga lehyon, at ni hindi rin sila makapagkampo ng mas malapit sa kanila dahil sa kanilang kawalang tubig, sa dahilang iyan na lamang at hindi sa kumpiyansa sa kanilang bilang na ang mga Aprikano ay nagsimulang nainis at nagalit kay Scipio. Kinalas ni Caesar ang kampo nila sa kararaang araw lamang, sa pang-5 araw ng Abril sa hating gabi. Naglakbay sila at lumagpas sila sa Agar patungong Thapsus. Sa Thapsus, ang malaking garrison ni Scipio roon ay nasa pamunuan ni Virgilius. Dito nagpatayo ng kampo si Caesar at sinimulan niyang pinalibutan ang bayan ng Thapsus sa araw ding iyon ng kanilang pagdating para kulubin ito. Nagpatayo siya ng mga kubliang kuta sa mga pinili niyang mga angkop na lugar at ito ay para hindi lamang sa kanilang kaligtasan, kundi para mapigilan ang anumang tulong na maipapasok sa bayan. Samantala, noong nalaman ni Scipio ang mga pinaggagawa ni Caesar, siya'y nasukol na magpasya tungkol sa pakikipagharapang lumaban. Kailangan niyang tumugon upang maiwasan ang kahihiyang idudulot ng ituturing ng mga tao na pag-abandonar kay Virgilius sa mga taga-Thapsus na nanatiling naging
matapat sa kanyang panig. Kaagad na sumunod si Scipio kasama ng kanyang hukbo kay Caesar at nagtayo siya ng 2 kampo na 8 milya ang layo mula sa Thapsus. Sa lugar na iyon, mayroong mga kanal na pinagpapadaluyan ng tubig dagat at pagkatapos ay pinatutuyuan para pagkukuhanan ng asin. Sa mga pagitan ng mga ito at dagat, mayroong makitid na landasan doon na mga 1,500 hakbang ang sukat at ito ang tinangka ni Scipio na gawing lagusan para pagdadaanan ng mga dadalhing probisyon sa mga taong nakatira doon. Inasahan ni Caesar na mangyayari ito kaya sa nakaraang araw, nagpatayo siya ng matibay na kuta sa may bukana nito at dito nag-iwan siya ng tinawag na triplex garrison o 3 hanay ng lehyonaryo. Ang ibang bahagi ng kanyang hukbo, kasama siya, ay nagtayo ng kampo sa gasuklay na ayos at habang ginagawa ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain sa palibot ng bayan. Hindi nasiyahan si Scipio sa suspetsa niyang balak ni Caesar. Buong maghapon at buong magdamag, sumunod siya at dumaan siya sa itaas ng lubak. Subalit maagang-maaga pa sa kinabukasan, siya'y umabanse ng kaunting distansya magmula sa kampo at sa kuta sa may dayluyang tubig dagat. Nagpahukay siya ng kublian sa pwestong mga 1,500 hakbang magmula sa dagat. Noong nalaman ni Caesar ang galaw na ito ng panig ni Scipio, pinulong niya lahat ng kanyang mga tauhan. Iniwanan niya si Asprenas na prokonsul o gobernador sa kampo na may kasamang 2 lehyon at pinamunuan niya ang lahat ng ibang tauhan niya na pumunta sa lugar na pinagkampuhan ni Scipio. Nag-iwan siya ng bahagi ng armada sa unahan ng Thapsus at inutusan niya ang kanyang armada na lumapit ng hanggang pupwede sa dalampasigan at nakapatutok sa likuran ng kalaban. Sinabihan niya silang antabayan na nila ang hudyat na ibibigay niya sa kanila at pagkabigay niya nito, magsigawan silang bigla ng malakas upang ang kalaban ay matakot at mataranta sa ingay mula sa likuran at nang sa gayon ay mapipilitan silang bumalik. Dumating si Caesar sa sadyang lugar at natagpuan niya ang army ni Scipio na nakapurmasyong handa sa digmaan sa unahan ng mga hukay ng mga pagkublian. Ang mga elepante ay naipwesto sa magkabilaang kanan at kaliwang tagiliran. Bahagi ng kanyang hukbong sundalo ay abalang nagtatrabaho na nagpapatibay sa kanilang kampo. Pagkakita ni Caesar sa gayak na ito ng kaaway, pinagayos niya ang kanyang army sa 3 hanay. Inilagay niya ang pang-10 at pang-2 lehyon sa kanang tagiliran, ang pang-8 at pang-9 na lehyon sa kaliwang tagiliran. Pan-5 lehyon ang nasa gitna at dinepensahan niya ang kanyang tagiliran ng 5 pangkat at sila ang nakapwestong katapat ng mga elepante. Inilagay niya ang kanyang mga mamamana at funditores sa 2 gilid at pinaghalo niya ang magaang impanterya at kanyang kabalyerya. Ang Romanong kabalyerya na equites ay may sandatang mahahabang sibat, kasuotang pandepensa na gawa sa iskalang asero o bakal at tinawag na lorica sa mata, helmet na tanso at tinawag na cassis. Mayroon silang malaking habilog na kalasag at mahabang espada o spatha. Sila ay inayos sa tig-30 kada turmey o esquadron at gaganap silang isang unit sa labanan. Ang mga equites ay kabaleryang panggulat at pangsalakay na gamit nila ang kanilang mga sibat, subalit maaari rin silang asahang makipaglaban bilang impanterya. Ang mga opisyal at komandante ay may kasuutang paludamentum na parang kapote na nakatali sa isang balikat. Ang mga kabalyeryang Gaul at mga Alemanni na nambubuo sa kabalyerya ni Labienus at Scipio ay gumamit ng mga sandatang katumbas ng kay Caesar. Mayroon silang mga sibat, kalasag o pelte at mga espada, helmet at kadenang pangsanggalang, bagaman ang mga kabalyeryang tribo ay mayroon silang sariling mga disenyo.
Ang mga kabalyeryang Numidia ay karaniwang gumagamit ng simpleng kasuutan na tinawag na kandura. Kalasag ito na minsan ay gawa sa katad. At ang mga sandata ay karaniwang mga habalina, mga punyal o ibang mga sandatang ginagamit ng kombinasyon. Mabibili silang pangsagupang mga ngabayo at bihasa sila sa paggamit ng mga misil at sa pabugso-bugsong pagsugod, kaya karaniwang hindi sila nakikisagupa ng malapitan at mano-mano kung hindi sila naiipit o nasusukol. Ang mga mamamana at mga funditores ay karaniwang mangungunang sasagupa sa umpisa ng bakbakan at aatras sa likod ng kanilang hanay sa bakbakan para magpatuloy silang maghagis at magpatama ng mga misil sa itaas ng mga ulunan ng kanilang mga kasama at tungo sa mga kalaban. Kapag may elepanteng gamit sa digmaan, karaniwang inilalagay ang mga ito sa harapan ng pormasyong militar upang sirain ang pormasyon ng impanterya ng kalaban o sa tagilirang pormasyon ng kalaban. Kaugalian na ang mga elepante ay inaalalayan ng mabanayad at magaang impanterya at kabalyerya para madepensahan sila. Ang kabalyerya ng kaaway ay karaniwang naitataboy kapag hindi nasanay ang mga kabayo sa pagkakaroon ng elepante. Ang malaking kadelikaduhan ng paggamit ng elepante ay ang pagsumpong ng elepante kung ito ay biglang magulat, masaktan, matakot, malito at mawalan ng tagagabay na sakay. Isa-isang pinuntahan mismo ni Cesar ang bawat ranggo para palakasin niya ang kalooban ng mga veterano. Nagpapaalala sa kanila tungkol sa kanilang mga nagdaang pagwawagi at binubuhayan niya sila ng motibasyon at kalooban sa kanyang mga magandang pangusap. Inudyukan niya ang mga bagong rekluta na wala pang karanasan na gayahin ang kagitingan ng mga veterano at pagsikapan ang tagumpay para makakamit ng kahit kaunting pangalan, luwalhati at kabantugan. Habang nagtatatakbo siyang nagpunta sa mga ranggo at magbigay ng pangausap, naobserbahan niya na ang mga kaaway sa kabilang kampo ay di mapakali. May mga humahangos na paruot parito, minsan magtago sa kuta, lalabas muli na nalilito o natutuliro. Naobserbahan ito ng marami sa kanyang hukbo at ang kanyang mga diputado at mga voluntaryo ay nagsunurang ng hiling na ibigay niya na ang hudyat ng labanan at ayon sa kanila, ang mga immortal na kanilang mga bathala ay nakapangako na sigurado ang kanilang pananagumpay. Isa pa, sa laon ng 3 buwan na tiniis nila ang pabugso-bugso na pasulong-sulong at paurong-urong na taktika ng kalaban, napagod na sila sa kahihintay para bigyang katapusan. Ang ramdam nila ay panunuyan ng kabilang kampo. Habang bahagya noong nag-aatubili si Cesar at sinikap niyang pahinahunin ang kanilang kasabikang lumaban at nagsabi siyang hindi niya naising umpisahan ang bakbakan nang biglaang salakay habang pinapahinahon niya ang army noong bigla na ang trumpeta sa kanang tagiliran niya ay biglang tumunog nang walang kautusan o hudyat na nagmula sa kanya. Ang pagpatunog ay pinuwersa ng mga pangkat ng lehyonaryo na nasa kanan. Pagkatunog nito, lahat ng pangkat ay lumusob tungo sa kaaway at sa kabila ng mga pagsisikap ng mga senturyon para pahinayin ang mga ito ng puwersahan dahil wala pang utos ang general, wala na itong naging kinahinatnan. At kaya noong napansin ni Cesar na dala ng kanilang pagkasabik, ang kanyang mga sundalo ay hindi na mariendahan, pinatakbo na niya ang kanyang kabayo na sumabak sa harapan para kanya ng pamunuan ang kanyang hukbo sa wagas na kanya ng nakasanayan. Sa kanang tagiliran, nagpaulan ang kanyang mga mamamana at mga funditores ng mga sibat, tunod at misil nang walang humpay sa mga elepante. Sa ingay ng kanilang mga sandata, mga bato at mga misil, nagulantang at biglang natakot ang mga elepante. Nag-ikutang tumakbo at dumaluhong ng litong-lito ang mga ito sa hanay ng kanilang mga kapanig. Pinag-aapakan nila ang mga ito na kumpul-kumpul na nagbagsakan at sumuot ang mga natarantang elepante sa ginagawa nilang pintuan ng kampo.
Kaalinsabay nito, ang kabalyeryang Mauritania ni Scipio na nasa kaparehong gilid kasama ng mga elepante, noong nakita nilang nawalan na sila ng alalay, nagtakbuhan na ang mga itong tumakas. Kaya ang mga lehyon ni Caesar na nanakot sa mga elepante ay nagkaroon ng pagkakataon na sumakop sa mga kuta ng kalaban, at ang ibang mga tauhang veterano ni Scipio na nanindigang lumaban ay napaslang. Ang mga natira sa kanyang hukbo ay nagtakbuhang paalis tungo sa kampo na iniwan nila sa nakaraang araw. Mayroong isang veteranong sundalo sa panglimang lehyon ni Caesar ang nakatawag pansin sa kanyang nabubukod tanging katapangan. Isa sa mga elepante sa kaliwang tagiliran ng formasyon ng hukbong Scipio ay nasugatan. Dahil sa sakit, nagalit at naghuramentado ang elepante. Mayroong isang sibilyan na mangangalakal. Ang taong ito ay nagsusuplay noon ng mga gamit militar sa mga kampo militar. Kung bakit naman siya nagawi roon sa panahong iyon ay hindi mawari. Subalit siya'y naligaw na napaharang sa daan ng elepante. Napagbuntunan siya ng nagngangalit na elepante at inapakan siya nito. Hindi nasiyahan ang hayop at inilupak niya ang tao sa kanyang tuhod, at pagkatapos ay idinagan ang buong bigat ng kanyang katawan. Dinurog ng elepante ang kawawang nilalang habang sabay na iniwasiwas nito ang kanyang trompa at nagtititili ng napakalakas. Sa nasaksihang ito ng sundalong veterano ni Caesar, hindi niya nakayanang hindi sugurin ang elepante. Nakita siya ng elepante na pasugod na may dalang habelina, at iniwanan nito ang biktima niyang sibilyan at sinunggaban ng kanyang trompa ang sundalo at iwinasiwas siya pataas. Subalit ang sundalo ay nanatiling alerto sa kanyang pag-iisip. Walang takot siyang nanghugot sa kanyang espada at ipinagtititigpas niya ng walang hinto ang nguso ng elepante na nakasunggab at nang iipit sa kanya hanggang sa nakahilagpos siya. At ang elepante, dala ng sakit na kanyang naramdaman, tumakbo nang umalis habang tumitili ng di mawaring tili. Samantala naman, ang mga pinagwardyang mga tauhan sa garrison sa Thapsus ay hindi matanto kung ang pakay nila noon ay alalayan nila ang mga kasama nila o kung sila ay tumatakas na para sa kanilang kaligtasan, dahil sila ay naglabasan sa lagusan sa malapit sa dagat at naglusungan sa tubig na hanggang tiyan ang lalim at nagtatangkang makarating sa dalampasigan. Subalit napilitan silang bumalik dahil ang mga alalay at mga katulong na naiwan sa kampo ay pinagsasalubungan sila ng mga tunod at mga patamang mga bato. Ang mga natalong pwersa naman ni Scipio ay nagtatakbuhan sa lahat ng direksyon. Biglang humabol ang lehyon ni Caesar upang hindi sila magkaroon ng pagkakataon na makapagsama-samang magpulong at magpanumbalik ng puwersa. Noong dumating sa kanilang kampo ang mga tumakbong mga tauhan ni Scipio, umasa silang maipagtanggol nila ang kanilang mga sarili doon. Nagpasya silang mangatas ng komandante na ang otoridad ay siyang susundin nila. Subalit wala silang mapagkaisahang taong maari nilang pagpasakamayan ng kanilang mga buhay at kaligtasan. Kaya inalis nila ang kanilang mga sandata at pumunta sila sa kwartel at tirahan ng hari. Subalit naunahan na sila ng mga pwersa ni Caesar na umuko pa na roon, kaya tumakbo ang mga ito sa isang burol kung saan ay inalis at isinaludo nila ang kanilang mga sandata sa wagas na militar para sa kanilang kaligtasan, at hindi sila paslangin ng nananagumpay nilang kalaban. Magpagayunman, hindi nakatulong sa mga nasukol na tauhan ng kaaway ang kanilang ginawi dahil sa sobrang pagkamuhi ng mga veteranong sundalo ni Caesar. Hindi natinagan ng awa ang mga ito para hindi nila paslangin ang kanilang nasukol na kaaway. Sa katunayan, pinaslang o sinugatan pa ng mga veteranong sundalo ang ibang kilalang mamamayan sa kanilang mga sariling army na kanilang sinisisi bilang promotor ng digmaang ito. Isa sa mga ito ang quaestor na mahistrado na si Tullius Rufus, isang partisanong Pompey at Optimatis na sinadyang pinatamaan ng sundalo ng Habelina.
at si Pompeius Rufus na nasugatan ng espada ang kanyang braso at sigurado sanang mapaslang kung hindi ito mabilis na nakatakbo kay Cesar para siya hindi patayin. Ito ang nagtulak sa ilang mga Romanong kabalyero at senador na magretiro mula sa digmaan. Dahil baka may mga sundalong maudyukan ng asa nilang pagkakaroon ng lubos na kalayaang magpakalabis bilang dulot ng kanilang pagtagumpay laban sa kaaway at wawasakin sila ng mga ito. Kaya lahat ng mga sundalo ni Scipio ay napaslang kahit noong hiniling nila ang pagtatanggol ni Cesar. Dahil sa pagkakita pa lamang ng mga sundalo ni Cesar kay Scipio, ay di na nagdalawang isip pa na nang paslang ang mga ito sa mga sundalo ni Scipio. Napapunta kay Cesar ang 3 kampo ni Scipio. Pagkaraang mapaslang ng hukbong Cesar ang 10,000 mga kaaway nilang sundalo at naitaboy ang mga natirang buhay, nagretiro si Cesar sa kanyang kwartel. Sa kanyang panig, bumilang lamang ng 50 ang napatay sa kanyang mga tauhan at nasugatan ang iba. Lumabas siya sa bayan ng Thapsus at itinanghal ang lahat ng mga elepanteng nahuli nila na umabot sa 64 kasama ang kanilang mga kastilyo sa kanilang likod at kung ano-ano pang mga taglay nilang mga bagay-bagay. Ginawa niya ito sa asa na si Virgilius at ang mga taong kasama niyang nakulob ay magpapasyang isuko na nila ang kanilang panlalaban kapag malaman nila ang pagkatalo sa digmaan ng mga pinanigan nilang kanilang mga kaibigan. Nag-alok si Cesar sa kanila ng paanyayang sumuko at ipinaalala ni Cesar ang kanyang pagbibigay awa at kanyang kahinahunan, subalit hindi tumugon si Virgilius. Sa sumunod na araw, pagkatapos siyang magpasalamat sa bathala, pinulong ni Cesar ang kanyang army sa lugar sa may unahan ng bayan ng Thapsus. Pinuri niya ang mga sundalo sa harap ng mga mamamayang nakatira doon. Ginawaran niya ang mga nagtagumpay at mula sa kanyang upuang tribuno, nagpamigay siya ng gantimpala sa bawat isa ng saayon sa kanyang serbisyo at naipakitang kahusayan. Pagkatapos nito, umalis siya at iniwanan si Gnaeus Rebellius na proconsul o gobernador niya doon. Kasama ang 3 lehyon upang ipagpatuloy ng mga ito ang pagkubkob nila sa lugar hanggat hindi sumusuko si Virgilius at mga mamamayan sa looban. Pinadala naman niya si Gnaeus Domitius na may kasamang 2 lehyon sa Tisdra na kinaroroonan ni Considius bilang komandante. Pinauna niyang umabanse si Marcus Messala at Caballeria sa Utica at nagtungo na siya roon. Ang kabalyerya ni Scipio na nakatakas sa digmaan ay patungo din doon sa Utica at sila ay naglakbay sa daan patungo doon. Dumating sila sa bayan ng Parads, subalit tinanggihan silang papasukin doon ng mga nakatira doon dahil narinig na nila ang pagkapanalo ni Cesar at kaya tinanggihan nilang magkanlong ng mga takas sa panig na natalo. Pinwersa ng kabalyeryang Scipio ang mga lagusan sa bayang ito. Nagsindi sila ng malaking apoy sa gitna ng plaza o forum at ipinaghahagis nila ang lahat ng mga binihag nilang mga nakatira doon nang walang pinili, matanda, bata, babae, lalaki, at doon sila naghasik ng nakakagimbal na pagngalit at malagim na paghigante. Pagkatapos nito, nagtungo na sila ng diretsyo sa Utica. Si Marcus Cato ay may reserbasyon sa kanyang pagtitiwala sa mga taga-Utica dahil noong una, batay sa mga pribilehiyong iginawad sa kanila ng batas o Julian Law, ay inalisan nila ang sandatang lugar at pinalayas nila ang mga taong nakatira doon. Napilitan ang mga tao na mamuhay nang wala ang lagusang pandigmaan sa isang kampo na napalibutan ng bahagyang may kakayanang linya ng depensa at pinaligiran niya ng mga gwardiya. Ito ay sinagawa niya habang pinaaresto at pinakulong niya ang mga senador. Sinalakay ng takas na kabalyeryong Scipio ang kampo dahil alam nila na ang mga ito ay kumakampi kay Cesar at pinagpasyahan nilang ubusing patayin ang lahat ng mga nakatira sa kampo. Sumugod ang kabalyeryang takas, subalit lumaban ang mga nakatira sa kampo at pinagbabato sila ng mga bato at mga magamit na misil.
Nagpunta ngayon ang mga ito sa kabayanan, pinagpapatay ang mga nakatira doon at dinarambong ang mga bahay ng mga ito. Hindi na kaya nang pigilan ni nakababatang Cato o Marcos Porcius Cato Uticensis ang mga nagwawalang mga tauhang sundalo ni Scipio sa pagtangka niyang pagbawalan silang magpaslang at mangwasak sa bayan. At dahil hindi niya alam kung ano ang kanilang pakay, sinuhulan niya ang tig-isa ng tig-100 sesterces para tumahimik sila. Ginaya rin siya ni Sulla Faustus na gamit ang kanyang sariling pera at sumama siya sa mga ito magmula Utica tungong kaharian ng Numidia. Sa puntong ito, kilalanin natin si Cato na bagaman siya ay nasa oposisyong lumalaban kay Caesar, ay sa katunayang mayroong katangi-tanging ugaling napakatuwid, hindi masuhulan, matapat sa republikang gobyerno ng Roma. Atin nga lamang tandaan na ang pagkakataong ito ng kasaysayang Romano na nakatakda ng magbago ang direksyon ng kapalaran nito at si Caesar ang siyang naitakdang magsagawa nito. Maraming mga mabubuti at magagaling ding mga katauhan ang maisasakripisyo sa ngalan ng pagbabago. Isa dito si Marcos Porcius Cato Uticensis. Sa bahaging ito ng ating salaysay, ang mga sundalo ng Scipio sa panig ng Optimatis ay naging taliwas sila sa kanilang mismong kapanig dahil ang Utica ay nasa panig ng Optimatis sa kamay ni nakababatang Cato o si Marcus Porcius Cato Uticensis. Dito natin kikilanlin si Cato. Si Cato ay matatag na tagapagtanggol ng gobyernong Republika Romano at siya ay malakas na boses ng lupong Optimatis sa Senado Romano na kumukontra sa lumalakas na otoridad noon ni Julius Caesar. Ito ay dahil sa pananaw ni Cato, ang mga pulisa ni Caesar ay labag sa mga kaugalian at katangiang Romano. Sa mga kumontrang Optimatis kay Caesar, nabubukod tangi at kakatwa si Marcus Porcius Cato Uticensis o nakababatang Cato sa kanyang prinsipyo, sa moralidad at sa kadakilaan ng kanyang integridad. Hindi siya masuhulan, hindi siya korap, at marahil politika ay hindi naging angkop sa kanya. Marami sa ibang nakatakas ang nagpunta sa Utica. Pinulong ni Cato ang mga ito kasama ang 300 na nagbigay kay Scipio ng pera para ipagpatuloy ang digmaan at inudyukan silang palayain nila ang kanilang mga alipin at kaugnay sa mga ito, depensahan ang bayan. Subalit noong nakita niya na bagaman nagtipon ang mga ito, ang kadamihan ay nangingilabot at determinadong tumakas, pinagbigyan niya sila at binigyan niya sila ng kanyang mga bapor para makalarga silang umalis. Siya mismo, pagkatapos niyang maayos ang lahat ng malinis at maingat at inihabilin ang kanyang mga anak sa quaestor na si Caesar, matiwasay niyang inihanda ang kanyang kilos na naaayon sa kanyang prinsipyo. Sa nangyaring pagdating ng mga nakatakas na hukbo ni Scipio sa Utica, walang pinigilan si Cato sa mga dumating. Ibinigay niya ang mga bapor sa mga nobilidad na nanghingi, subalit siya ay nanatiling nakatigil doon sa Utica. Noong ang mga residente sa Utica ay nangakong ipakausap siya kay Caesar, ngumiti siya na nagsabi na hindi niya kailangan ang tulay kay Caesar at alam iyan ni Caesar. Malinaw na noon kay Cato na sa pagkawasak ng hukbong Optimatis sa ilalim ni Scipio sa kararaan lamang na digmaan sa Thapsus, si Caesar ay siyang magiging puwersang pinuno sa Roma. Ito ay bagay na hindi niya matanggap batay sa kanyang prinsipyo. Pagkatapos ay tinimbrehan niya ng tatak lahat ng mga ari-ariang publiko at ibinigay niya ang mga dokumento nito sa mga mahistrado doon. Noong magpanggabi, naligo siya at kumain. Nakipagkwentuhan siya ng kagaya ng karaniwan niyang gawe. Wala siyang inastang bago o kakatwa kundi lamang niyakap niya ang kanyang anak na lalaki ng mas mahigpit kaysa nakasanayan niya. Hinanap niya ang kanyang espada at noong hindi niya makita ito, nagtanong siya, "Anong sandata ang gagamitin ko kung ako'y malusob sa gabi?" Nagkaroon ng hinala ang kanyang pamilya at kasambahay
at pinakiusapan siyang maghunos dili siya at huwag siyang gumawa ng dahas sa sarili, kundi matulog na lamang siya ng walang katabing espada. Nagsabi siya, "Hindi ba ako makakapagbitay sa sarili ko na gamit ko ang kasuutan ko kung gusto ko? O kaya babasagin ko ang ulo ko sa pader? O magpatihulog ako sa lupa o basta pigilin ko ang paghinga ko?" Kinumbinse niya sila na ibabalik sa kanya ang kanyang sandata. Pagkabalik sa kanya ng kanyang sandata, pinakuha niya ang panulat ni Plato tungkol sa espiritu o kaluluwa at nagbasa siya. Nagbasa siya hanggang kumbinsido na siya na tulog na ang lahat ng kanyang mga kasambahay at maging ang mga nakaestasyong maggwardiya sa mga pintuan ay nakaidlip na. Kinuha niya ang kanyang espada at sinaksak niya ang kanyang dibdib at hiniwan niya ang kanyang tiyan. Nagulantang ang mga gwardiya sa biglang ungol na gumising sa pandinig nila at tumakbo silang umalalay at tumawag ng manggagamot. Naagapan ng manggagamot na ibinalik ang umusli ng mga laman loob niya at tinahi ang kanyang sugat. Binalot ang katawan niya ng bandage. Noong nagkamalay si Cato, bagaman tahimik niyang sinisi ang sarili niya sa hindi pagkakasapat ng hiwa ng kanyang isinagawa sa kanyang sarili, nagpasalamat siya sa mga nagligtas sa kanya. Hiningi niya ngayon na gusto na lamang niyang matulog. Naniwala ang kanyang mga alalay. Kinuha nila ang kanyang espada mula sa kanya at iniwanan siya para matulog. Noong nakaalis na ang mga alalay ni Cato sa kanyang pagpanggap na matutulog na siya at sigurado na siya na tahimik na ang kapaligiran niya, tahimik niyang sinira ang kanyang bendaha at binuksan niya ang malaking hiwa sa kanyang dibdib at tiyan at sa kung anong lakas ng espiritu ang nagpaganyak sa kanya, winasak ng sariling kamay ang kanyang mga laman loob hanggang sa siya ay namatay. Nagkaedad siya noon ng 50. Bagaman kinamuhuian ng mga taga-Utica ang partidong kinasapian ni Cato, ang kanyang pansariling integridad na kaiba sa ibang mga namuno ay siyang nakapagpalapit sa kanya sa kanilang mga puso. Minahal siya ng mga ito at alam na alam nila na pinatibay niya ang kanilang bayan ng maganda at maayos at pinadagdagan niya ang mga tore. Itinuring siya na pinakamatibay na manindigan sa prinsipyong kanyang pinapaniwalaan at itinatayo. At siya ang pinakamatuwid sa lahat ng mga nag-opisyong Romano pagdating sa pagsunod sa batas, sa pagkamatuwid at sa moralidad, at ito ay hindi dahil kostumbre sa kanya, kundi ito ay prinsipyo ng isang maluwalhating kaluluwa. Ang kanyang napangasawa na si Marcia ay pinakasalan niya sa dalisay na kabataan nito. Si Marcia ay anak ni Philippus. Naging mapagmahal na asawa si Cato kay Marcia at nagkaroon siya ng mga anak sa kanya. Mayroon noong kaibigan si Cato na si Hortensius, na gustong-gustong magkaanak, subalit hindi siya mabigyan ng kanyang asawa ng supling dahil ito ay baog. Pansamantalang ibinigay ni Cato ang kanyang asawa kay Hortensius hanggang sa nakapagbuntis ito at nagsilang ng anak ni Hortensius. Pagkatapos, kinuha ulit ni Cato si Marcia bilang asawa niya at para lamang ipinahiram niya ito sa kanyang kaibigan. Iyan si Marcus Porcius Cato Oticensis, na ang pagkatao at pag-uugali ay nanatiling kakatwa at nakaintriga kay Cesar dahil si Cesar mismo ay aminado sa kalalim ng isip at katalinuhan ni Cato. Gustong magmadali si Cesar noon na tahakin ang layong 40 milya mula Thapsus tungong Utica sapagkat kinasabikan niyang mahuli si Cato. Subalit dumaan muna siya sa bayan ng Usqueta kung saan nakaimbak ang malaking kantidad ng mais, mga sandata, mga tunod at iba pang gamit sa bakbakan na binabantayan ng ilang mga tauhan. Sinakop niya ito at tumungo siya sa Adrumetum at inalam niya ang mga nakatago at nakaimbak doong pera, mga probisyon at mga kagamitang pandigmaan. Pinatawad niya dito sina Ligarius at Caius Considius. Iniwanan niya ang kanyang tauhan doon na si Livenius Regulus na may kasamang 1 lehyon. Sa araw ding iyon, dumiretso na siya sa Utica.
Dumating siya sa labas ng Utica sa takip silim na nakasulo at nanatili siya doon hanggang sa nag-umaga. Nalaman niya na nagpakamatay si Cato at nakaramdam siya ng hindi niya mawaring pagkabigo at bigat ng dibdib. May kaloobang mapang-awa si Cesar, subalit hindi niya noon mapatawad si Cato sa kanyang pagkontra sa kanya. Ang pagkamatay nito ay nang puwersa kay Cesar na mang-usisa sa kanyang kaisipan tungkol sa kanyang sariling mga ikinilos sa mga nagdaang panahon at kung ano ang inisip sa kanya ni Cato na minabuti niyang magpakamatay kaysa humarap at makipagkasundo sa kanya. Nasambit niya sa bigat ng dibdib niya, "Cato, dapat ay paghinanakitan kita sa iyong kamatayan gaya ng paghinanakit mo sa akin sa pagkakataong ibigay ko sa iyo ang buhay mo." Sumuko si Lucius Caesar na proquaestor noon sa Utica sa ilalim ni Cato kay Caesar at nagmakaawa siyang pagbigyan siyang mabuhay. Pinatawad naman siya ni Caesar, bagaman hindi naglaon ay napatay din siya sa sirkumstansyang hindi malinaw at ang sabi ng iba ay pinatay siya ng sundalo ni Caesar. Kasamang nabigyan ng patawad ang mga opisyal na sina Caecina, Caius Ateius, Publius Atrius, Lucius Celia na mag-ama, Marcus Epius, Marcus Aquinius, Marcus Porcius Cato Salonianus na anak ni Cato at mga anak ni Damasippus. Sa umaga, pumasok siya sa loob ng kabayanan at pinatawag niya ang mga tao. Nagpasalamat siya sa pagmamahal, pagtatangi na ipinamalas nila para sa kanyang layunin. Magpagayunman, matindi rin siyang nagbabala at nangpuna at pinagsabihan niya sila sa sala ng mga mamamayang Romano at mga mangangalakal at ang iba sa 300 mga tao na nagbigay kina Scipio at Varus ng pera. Nagtapos siyang nagsabi na huwag silang matakot na magpakita dahil pinagpasyahan niya na ibalik sa kanila ang kanilang buhay at tama na sa kanya ang ipagbenta ang kanilang mga ari-arian. Sinabi niya na sasabihan niya sila kung kailan maibebenta ang kanilang mga gamit at bibigyan niya sila ng kalayaang maibalik sa kanila ang mga ito pagkatapos na maalis doon ang kabayaran ng multang sisingilin sa kanila. Ang mga mangangalakal na mahihimahimatay na sa nerbiyos at takot ay pumayag kaagad at nagsumamo kay Cesar na magtakda siya ng buong halaga na maipapataw sa mga 300 nasabing mga tao. Alinsunod doon, pinatawan niya sila ng 200,000 sesterces sa bawat isa na kailangan nilang bayaran sa Republika sa 6 na bigayan sa laon ng 3 taon. Hindi masukat ang tuwa at pasasalamat ng mga ito sa naigawad na pangalawang buhay sa kanila. Samantala, noong tumakas si Haring Juba na kasama si Petreius, patago-tago sila sa mga nadaanan nilang mga puok at naglakbay lamang sila sa gabi hanggang nakarating sila sa Numidia. Dumating siya sa Zama, ang kanyang karaniwang tirahan, kung nasaan nakatira ang kanyang mga asawa at mga anak at kinaroroonan din lahat ng kanyang mga kayamanan at mga mahalagang bagay na kanyang pag-aari. Pinatibay niya ito noong nagsisimula pa lamang ang digmaan, subalit tinanggihan siyang papasukin ng mga tao roon. Ito ay dahil nalaman na nila ang pagkapanalo ni Cesar. Ang kanilang pagtanggi sa kanya ay dala ng kanyang ginawa noong nagdeklara siya ng digmaan laban sa mga Romano. Nagpalagay siya ng malaking imbak ng mga kahoy sa gitna ng forum at inilaan niya ito na kapag hindi siya magtatagumpay, ay papatayin lahat ang mga mamamayan doon pagkatapos ay itatapon ang kanilang mga katawan at mga mahalagang mga gamit sa naimbak na mga kahoy at sisindihan iyon. Itatapon din niya ang kanyang katawan sa sigang mangyayari at sisirain niya lahat ng walang maililiban, mga asawa, bata, anak, mga mamamayan, lahat. Nagtagal siyang nangag-usap sa mga bantay sa lagusan ng depensang pader ng bayan, subalit walang katugunan. Maging ang kanyang mga kaanak at kapamilya
na pinakuha ay hindi sumagot o nagpakita. Napilitan siyang umalis doon kasama si Petreios at ilang mga kabalyerya. Samantala, nagpadala ng sugo ang mga taga-Zama kay Caesar sa Utica upang ipaalam kay Caesar kung ano ang kanilang ginawa at nanghiling sila sa kanya na dapat magpadala siya kaagad ng tulong sa kanila bago makatipon ang hari ng lupon at kukubkubin sila. Sinabi rin nila na desidido silang ipagtanggol nila ang bayan para sa kanya, kay Caesar, hanggat may buhay pa sa kanila. Pinuri ni Caesar ang mga sugo at pinabalik niya sila para ipaalam sa kapwa nilang mga mamamayan na darating doon si Caesar para alalayan sila. At kagaya ng kanyang ipinangako, kinabukasan, kasama ng kanyang kabalyerya, siya ay umalis sa Utica at nagtungong kaharian ng Numidia. Marami sa mga general ng hari ay sumalubong sa kanya sa daan pa lang at nanghingi ng patawad at lahat ay nabigyan ng paglilitis na naaayon sa kanilang batas. Nagbaba siya ng desisyon sa kanila sa Zama at ulat tungkol sa kanyang pagpapatawad ay kumalat. Nagdagsaan ang mga kabalyeryang Numidia ang pumunta sa kanya sa Zama at sila ay nabunutan lahat ng kanilang pangamba. Sa kabilang dako, noong malaman ni Considius na komandante sa Tisdra na natalo ang kanilang panig sa nangyaring bakbakan sa Thapsus at inasahan na niyang darating si Domitius at ang lehyong Caesar, siya ay tumakas na kasama ang kanyang mga alalay, ang kanyang mga tauhan sa garison na Gaetuli at kanyang lupon ng Gladiador. Tumakbo siya tungong Numidia pagkatapos niyang nakuha lahat ng kanyang pera para itangay niya. Nakita ng mga Gaetuli ang halaga ng kanyang mga dala at siya ay pinaslang at ninakaw ang kanyang pera. Si Gaius Virgilius naman ay lubusan ng nakulong at wala na siyang malulusutan para lumabas sa kanyang pinagtataguan. Wala na siyang kapanig o kasama pang maaasahang tumulong sa kanya. Patay na si Cato. Itinakwil na ng kanyang kaharian si Juba. Sinugpo na ng pwersa ni Sitius si Saburra at wala ng oposisyon kay Caesar sa Utica. Sa nilaki-laki ng pinag-umpisahan nilang hukbo, wala na siyang maaasahang makatulong pa sa kanya. Kaya nagpasya na siya na sumuko kay Proconsul Caninius na iniwan doon ni Caesar para kubkubin siya. Sa napatutuhanan niyang pagtakwil sa kanya ng sarili niyang kaharian at ang pagtanggi sa kanya ng lahat ng mga syudad doon, at dahil wala na siyang maasahang panigurado sa kanyang kaligtasan, si Juba ay nagmungkahi kay Petreius. Nagmungkahi siya na silang dalawa ay magduelo at nang mamatay silang parehong may dignidad. Sino man ang mabuhay sa kanilang dalawa ay magpakamatay. Dahil mas matibay at malakas si Juba, nalamangan niya si Petreius at napaslang niya ito. Subalit sa pagsikap niyang saksakin ang kanyang sarili noong napatay niya na si Petreius, nawalan siya ng sapat na lakas para isagawa ito. Kaya hiniling niya sa isa sa kanyang mga alalay na ito na ang mangsaksak at mangpaslang sa kanya. Dito magtatapos ang kabanatang ito. Itutuloy nating tunghayan ang paglakbay at mga galaw ni Caesar sa susunod na kabanata.